So, hi mga Jai! Welcome to my live! So, ayan, today is a Sunday. So, Monday pala ngayon. And, ayan, tambay lang kami ni Mother dito sa labas kasi walang manggagawa ngayon. Pero, ayan, nakikita nyo dito, finishing na. So, finifill na namin ni Mother yung mga pwedeng mangyari. Sinasabi na ni Mama yung mga gusto niya dito sa labas. And, ang sarap ng ganito. Ang sarap na soon, magkakaroon na tayo ng sariling atin, diba? And excited na ako kasi, ayan, ang dami ko nang naiisip actually dito sa labas. Ang ganda na no, nagsisimula na yung pag-finishing dito sa labas. And konti na lang kasi lalagyan na lang yan dito, tas dito. So bukas, mag-start ulit sila na magpalitada kasi ang dami natin buhangin at saka ang dami pa nating mga semento. Ay, tama. Tapos, ang dami pa nating tiles. Pero, I don't know kung kakasya pa tong tiles na to. Kasi 60 pieces na lang yung nandito. Tapos, parang may 10 pieces pa. So, dito na yan sa baba kasi tapos na yung tiles sa taas. And, magka-canvas na rin ako ng bintana bukas. Sure na yung bukas. Magka-canvas na tayo. So, yun yung aabangan nyo sa ating day 62. And, ayan, kasama natin si Mother. Hi, Mother! Hi! Ayan. Ay, musta na kayo? Ayan, ano masasabi mo, Mother, sa bahay natin? Ang ganda na ng bahay ni Ayi. Natin! Ang ganda na ng bahay namin. Napifeel ko na talaga. Gusto ko na lumipat. Kaso hindi pa pwede dahil magtatiles pa. Ayan, madami ka bang mga gustong gawin dito? May mga naisip ka ba? Sige, sabihin mo sa akin, Mother. Oo naman. Ano yung dito sa labas? Anong gusto mo dito? Maglalagay ka ng halaman din. Maglalagay tayo ng halaman dyan. Tapos may swimming pool dito. Kabog yung pa swimming pool. Eh di na buhanginan lang yun. Tapos yung marami talaga, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, pero ni-expect ko talaga na papagandahin ko itong venue na ito na atong labas. Gagawin kong garden. Masaya ka ba, Mother? Oo, saya-saya ko dahil may bahay na tayo. Hindi ko naman ini-expect na ganito kaganda. Pero ang inaano ko, yung simple lang ba na talagang kailangan matirahan, kahit na tirahan ng kalapati, okay lang. Okay lang yun eh. Ang kaso, siyempre, pinaganda ni Aye. Talagang supportive siya sa akin na ang bahay, pinaganda niya talagang todo. Wala akong masasabi sa kanya. Kaya mahal na mahal ko tong anak nito. Mas mahal na mahal ka namin, Mother. So, ayun, and ayan, ang ganda ng pintuan namin, guys. And hindi lang ako ang nagpaganda neto, kundi yung mga design natin, yung mga taong tumulong sa atin. Maraming salamat. And of course, kayo, Mother, sila Archie, sila Kuya Arnel, isa sila sa mga naggapang talaga ng bahay na to. Kasi hindi ko naman ito magagawa ng ako lang mag-isa, diba? So, andyan sila. Ang importante talaga dito, yung taong maniniwala sa'yo. Alam mo yan, yung taong magtitiwala na kaya mo yan, diba? Kasi, alam mo yon, ang hirap gawin ng isang bagay pag walang naniniwala sa'yo. Yung gusto mo palang planuhin pero madami nang kumukontra. Kaya sa mga kaibigan nyo, sa mga anak nyo, sa mga pamilya nyo, sa mga taong nakapaligid sa inyo, alam mo, dapat kayo ang unang-unang susuporta sa kanila, na kayo yung unang-unang magsasabi na kaya mo yan, win or lose, andito kami sa likod mo. Alam mo yan, diba? Para, iba kasi yung pakiramdam pag may naniniwala sa'yo. Iba yung pakiramdam pag may taong alam na magaling ka, na kaya mo yan. Iba talaga. Iba yung napupush nun. Kaya ako ngayon mas lalo kong na-motivate, lalo na nung mga panahon na pinupush nyo ako ng sobra-sobra. Tignan mo naman, parang napush nyo ako ng bongga. Hindi ko naman in-expect na ganyan yung kisame, na ganyan yung pintuan. Kasi, ang plano ko na lang that time, sabi ko kanila, Mama, sabi ko, Ma, yung simpleng bahay lang. Matapos lang to, makatira lang tayo sa Cavite. I think okay na yon. Okay na nga ako sa Linoleum. Pero tignan mo, may pa-tiles tayo. Patiles
Diba? Sabi ko, okay na ako sa, kahit wala kami mga pintuan sa kwarto, okay na ako, kahit share kami sa iisang kwarto. Pero, meron na kaming dalawang kwarto na may pasabog na pintuan, diba? And, yon sabi ko, okay na ako doon na matulugan lang namin. Pero dahil sa kakapush niya sa akin, Zay, dahil sa pagsuporta niya sa akin, dahil sa mga tulong ng mga fairy godmothers natin, sa tulong ni Ate Risa, ni Kuya Jay Onali, Ate Ann, ni Ate Alice, ni Ate Melchan, sa lahat-lahat, sila Ate Cha Garcia, sa lahat-lahat ng mga tumulong sa atin. Hindi ko naman ito magagawa nung wala kayo. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tumulong kay Aye. At talagang porsigido siyang matapos tong bahay para lang makatira kami. Excited na rin ako na matapos to kasi ang unang-unang step na gagawin namin is mag-aaral kami ni Archie. Babalik kami sa pag-aaral. Syempre kailangan din namin na may alam mo yan, may maibigay kay mother na diploma namin, 'di ba? Sa yon gusto kong ihatid pa kami ni mother sa stage, 'di ba? And syempre more travels after neto, nakasama si Mama, Archie, Kuya Arnel, 'di ba? And ayan. So mag-update na tayo kasi baka kung ano pa, baka mapakwento pa ako ng buhay namin, 'di ba? Ako pa naman masyado akong machika. So ayan mga Jay, dito sa labas natin naumpisahan na yung pag-finishing. And meron kami dito, I don't know kung para saan to, yung mga gantong eksena. And, ayan, meron na din kaming saksakan dito. So, ang plano ko dito is, ipapa-bricks ko talaga yung dito sa bandang labas namin. Dito sa labas, I decided na ipapa-color ko siya ng super light gray. Tapos, yung base, tapos yung parang mga accent, yung mga gilid, yung dito sa harapan na biga, ibibricks ko yan na color dark gray or color black, ipapabricks ko siya. And, ayun, ang daming nag-comment sa atin din sa ating about sa CR at ang nanalo is yung design number 5 natin. And, ako naman kasi, guys, lahat ng pinapakita kong mga design sa inyo, yun lahat ay gusto ko. Lahat yun gusto ko, kahit ano doon gusto ko. Gusto ko lang maging part kayo na mamili, 'di ba? Kasi syempre, isa rin naman kayo talaga sa mga tumulong sa akin, isa kayo sa mga dahilan kung bakit nandito ako nagpapa-renovate, 'di ba? Kaya gusto ko maging part kayo sa kung ano yung magiging outcome ng bahay. Pero lahat ng mga pinapakita ko sa inyo, dahil lahat 'yon gusto ko. Kahit ano doon gusto ko, 'di ba? And okay na rin yung bintana natin dito. Yung bintana natin diyan, ipapasalamin lang natin 'yan na matibay. Alam mo 'yon, yung yung bulletproof, yung mga ganong eksena, hindi madaling mabasag kahit batuhin ng bato, na hindi siya nabubuksan. Ganong bintana lang. Tapos yung dito sa bintana, pinag-iisipan ko pa dito kung sliding door or yung bintana na nabubuksan dalawa. Ganun yung gusto ko. Pero parang nakakasira siya ng view, no? Sliding door na lang. Sliding window. Gusto mo yung sliding window? Oh, sliding window na lang. Oh. Oo, gusto ko rin din naman ni sliding window. And ito na yung pintuan natin. Alam mo ba, super proud ako talaga dito sa pintuan na to. Kasi isa sa to siya, syempre, sa pinaghirapan natin. And ayan, yung mga switches natin, kung napansin nyo, lahat din yan color gray para tumugma siya sa tema ng bahay natin. And ayan, dito sa baba, wala pang update dahil nga wala tayong manggagawa. So, sa labas lang tayong nagka-update. Grabe, sobrang ganda talaga ng pintuan natin. May mga nag-comment pala na sabi nila, sana plastic yung pinalagay nating pintuan dito para hindi siya nababasa o hindi mabubulok. Na binili po namin to, pwede to sa main door, pwede siya sa, kasi po, waterproof po siya. So, pwede daw yung i-main door, yung gantong pintuan kasi waterproof siya. And, don't worry mga guys, don't worry mga day, kasi dito rin sa liguan natin is magkakaroon tayo ng harang, and parang dito din, para hindi tumatalsik yung tubig dun sa labas. And I decided na ang ipapalagay ko rin ditong tiles is yung rough na tiles para kay mother.
And, ayun, mag-i-inquire din tayo kasi kailangan pala ng parang professional pa din pag nagpakabit ng mga hawakan kasi may mga sukat pala yun. So, magpapatulong tayo at maghahanap tayo ng ganyan, di ba? So, ayun lang. Alam mo, inangkin na tong sofa na to. Dapat sa labas yan eh. Hindi ko naman alam kanino yan. And, ayun. Ha? Kulay gray din, o, diba? Tamang-tama sa, natin. Tamang-tama sa motif ng bahay natin. Ala, yung mani ko. Andito, alam niyo ba, super favorite ko to. Yung, ano ba tawag dito? Parang basta almond na, hindi ko alam. Cashew. And, ayan, excited na ako kasi bukas sa tapusin na din tong labas. Ayan, i-finish na to, i-finish na yan lahat. Kaya, excited na ako kasi gusto ko ding mapaganda yung labas ng bahay. Kasi ang ganda na ng loob. Tingnan nyo naman guys, diba? More on kalat na lang. Oh, diba? Pero ang ganda na. Ano, Mother? Para makalipat na rin ako. Yes, Mother. Malapit na. So, mauna ka na. Joke yun. So, ayun, dito naman sa cabinet natin, may nagsabi na dapat daw, asikasuin ko na rin yung cabinet kasi parang 2 weeks daw yun ginagawa. Yung doon sa cabinet natin, papagawa natin yan. Syempre, pag may sahod na tayo, di ba? Kasi madami rin tayong mga gastusin. And, ayan, ang uunahin ko talaga is yung window natin. Yung window sa baba at saka sa taas, di ba? So, ayun yung uunahin natin. Magka-canvas na tayo sa iba kung saan yung mas pinakamaganda at the same time yung magandang quality. Ipapaayos na natin yung bintana natin. Ang isa sa mga stress ko talaga, yung hagdan. Alam niyo ba guys, pag nandito na kayo sa point na to, nung nakita ko tong bahay na to, sabi ko, hala, chill-chill na lang. Super chill-chill na lang kasi naganto na, parang iisipin mo na lang pintura, pero napakamahal pala talaga ng pintura. Kasi hindi lang dapat pintura kasi may primer pa. Tapos akala ko isang balde okay na. Hindi pala. Dito sa buong baba, tsaka sa taas, ang nagastos kong pintura is 4 na balde. So yung 4 na balde na yon, ang isang balde is 4 liters. 4 liters. So, 4 plus 4, 16 liters ang magagastos dito. And, ang isang balde ng pintura is parang 3,800. Pero magandang klase naman na ng brand yon and semi-glossy na siya. Yung parang hindi siya super glossy. So, yun yung binili natin. Kaya sabi ko, hindi pala talaga siya basta biro-biro, 'di ba? And yung primer natin, sa primer natin ang nagastos ko din. Parang mula taas hanggang baba, parang 6 na primer yung nagastos natin. So, yung 1 galon ng primer, ito yung primer. Yung primer is 4 liters din. Ang 1 galon niyan is 2,500. Sa bahay natin na to, mula 2nd floor hanggang dito sa baba, kasama yung kisame, ang nagastos ko dyan is 6 na ganyan. 6 na primer. Ang 1 galon is 2,500. So, 5,000, 15,000 ang nagastos ko sa primer. 'Di ba sobrang bigat, sobrang duguan talaga. So, hindi pa kasama doon yung bayad sa tao, sa paggagawa kasi parang ang tagal din na ginawa yung primer, 'di ba? And 'yon, akala ko talaga chill-chill na lang. Nung nagkaroon ako ng bubong, sabi ko, ay, chill-chill na lang to. Tapos sabi ko, hindi pa. So, parang sabi ko, ang pikat ng bubong. Sabi ko, okay na yan kasi feel ko bubong yung pinakamagastos eh. And nung pinakabit ko yung mga divider, ay, nako, day. Nahilo ko, day. Para akong kumain ng 3 kilong bulalo. Yung bone marrow, parang sinipsip ko talaga siya ng 3 araw na, ay, ang gastos pala, ang gastos ng Hardeflex. Sobrang gastos ng Hardeflex. Sa isang Hardeflex, ang isa niyan is 580 pesos. Dito sa baba, ang nagastos ko ditong Hardeflex, 13 pieces. Ano lang yun ha? Kisame lang yun. Kisame lang yun. So, sa 13 pieces plus yung sa taas na kisame din, ang nagastos ko naman doon, 15. 15 plus 13. 28 pieces. So, hindi pa, ano lang yun guys ha, kisame lang yon. Yung mga kisame lang yan, ito,
Ito. Tapos, ayan. Tapos yung sa CR. Tapos yung sa, taas. Yung kisame ko sa taas. So, ang nagastos ko sa kisame is 28 pieces ng Hardeflex. Tapos, sa kwarto naman, yung divider, ang nagastos ko doon, dito kasi, dito sa gilid, ang nagastos dito, 6 na Hardeflex. 6 na Hardeflex. So, 28 plus 6, 34. 34 pieces. Tapos, yung dito sa gilid natin dito, yung paganyan, 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. So, lahat-lahat ng Hardeflex na nabili ko is 48 pieces. So, ganun siya kagastos. Hardeflex pa lang alone. So, kaya sabi ko, pagkatapos ng bubong, sabi ko, parang mas gastos yung kisame pala, tsaka yung divider. Kasi, hindi pa kasama doon yung mga bakal. Ilang bakal yung nabili ko, guys. So, napakadaming bakal kong nabili. Parang mga nasa 60 pieces ata or 80 pieces, more or less, na mga bakal ng ganon. Yung mga ribit, yung pantusok, tapos yung labor. Sobrang gastos talaga ng ganyan. Pero, ang hindi ko naman pinagsisisihan kasi andyan na at saka isa sa mga pinakamagandang klase talaga na pwede mong gamitin para sa kisame and divider is Hardeflex kasi waterproof siya. Pag nabasa siya, hindi siya masisira, hindi siya aanayin, matutuyo lang din siya. Kaya, sobrang gastos nun. Tapos, sabi ko, okay na. Tapos ko na yung wirings. Yung wirings, sobrang, hindi naman masyadong magastos yung wirings actually. Kasi sa wirings, parang nakagastos lang ako ng more or less 30,000 para sa mga wires. Tapos, yung labor, medyo malaki talaga yung labor. Mga materyales lang, kaya naman. And yung mga switch, ayan, yung switch natin, ang isang switch natin, ako kasi medyo parang maarte ako. So, gantong switch yung binili ko. Gusto ko kasi, kahit mahal, alam kong matibay. At the same time, magagamit natin ng pangmatagalan and maganda, pasok sa gusto natin, ba diba? Ayan, yung ganto, yung mga pindutan, 142, isa yan. Tapos, ayan, yung mga ganto, 142 yan. Hindi pa kasama dyan yung parang, kasi pag bumili ka ng ganto, ito lang yung, ayan, ito lang yung 142. Bibili ka pa yung ganto. Bibili ka pa dapat ng ganto. So, yon, medyo magastos din yun sa mga switch, pindutan. Pero, di ba lahat yan worth it, guys? Tapos sabi ko, hala, natapos ko na lahat. As in, okay na lahat. Ngayon, eto, di ba, parang bakbakan na ako. Ang nagastos ko na dito, more or less 400,000, guys. Kasama labor. So, yun yung nagastos ko na dito sa bahay na to. Pero, alam mo yun, ang sarap na parang, yung 400,000 na yun, madali kasi yung mawala. 'Di ba? Kung iisipin mo sa mahal ng bilihin, 'di ba? Parang madali lang din maubos ang 400,000 pesos. Pero kung dito mo siya nagastos sa nakikita mo araw-araw, 'di ba? Sobrang worth it. 'Di ba? And ito kasi para sa atin naman 'to, 'di ba? Kaya hindi ko siya pinanghihinayangan. Alam mo ba, sabi ko, nakakahinga-hinga na ako konti. Pero iniisip ko, hala, paano pa yung dito? Alam niyo ba, napakamahal pa nung papalagyan dyan. Tapos, ayan, papagawa pa ako ng hagdan. Ang dami pa, guys. Sobrang dami pa na dapat gawin. Pero, alam mo yon, andito na tayo. Medyo malayo-layo na talaga tayo, mga Jai. And, dito pala, papagawa ko dito. Eto, samahan niyo ako. One of this day din, magka-canvas na rin ako. Kasi gusto ko mag-canvas na ng mag-canvas para i-take down note ko na. And then para pag pumasok yung sahod ko, 'di ba, hindi tayo galgal. Alam na natin kung magkano, kung paano natin babudgetin. And ayan, papalagay din ako di. Eto, ano to? Ang tawag doon, granite. Tapos, ay, sorry, papa. So, ayun.
Papagranite din natin yung hair. Basta excited na ako. Tapos, I decided na ang ipapalagay ko dyan is aluminum. Aluminum cabinets. Kasi maganda daw din talaga ang aluminum cabinets. Diba? Ang layo na natin. Ang layo na natin. Ang dami na nating pagod dito sa bahay. Pero sobrang worth it. Alam mo, inisip ko, nung unang-unang nabili ko tong bahay na to, sabi ko, okay na ako sa sobrang simple. Dati naalala niyo ba, nung unang paggawa ko netong bahay na to, kasama ka ng RJ, di ba? Tsaka si Papa. Nung pinuntahan namin to, sobrang bare. Kita mo yung bubong, tas ayan, may mga pader na dyan, may pintuan. Sabi ko, goods na to, okay na to. Ang gagawin na lang namin, magpapaloft style ako para may higaan kami sa taas. Tas nandyan yung lababo, may CR naman. Tapos, nung nagkaroon ako ng architect, si Sir Dax, binigyan niya ng buhay tong bahay na to, pinagiba to lahat. Pinagiba. Kasi may nakita na may mga crack na yung mga pader, so hindi na daw siya safe. So, ayun, pinaulit to, pinagiba to. Kaya, ngayon, tignan mo, sobrang tibay na talaga ng mga pader natin. Pag nagpagawa kayo ng bahay, 48 square meter lang to, ang pinakamagastos. Ang nagastos kong 400,000 na more or less, yun yung nagsimula ako sa bubong ha. Hindi kasama doon yung nagpalagay ako ng napakaraming poste, nagpakabit ako ulit ng bagong pader, yung nilagyan to ng bakal sa ilalim, hindi yun kasama. So parang ang dami. Kasi yun yung pinakamagastos eh. Yung unang-unang paggawa ko nito, yung pinatayo ko to, di ba kasi giniba to. Yung pader na to, giniba to. So, inulit yan. Napakadaming bakal niyan, Day. Kasi nga, basta sobrang, ang ginawa dito, hindi siya yung parang substandard, hindi ganon. Yung pinakamatibay yung ginawa. Yung mga poste nito, sobrang lalaki ng mga poste niyan, Day. Hindi nga, galing nga kasi, basta may mga poste to eh. May mga poste yan, napakadaming poste niyan. Ang lalaki ng biga niyan, doon ako napagastos. Sobra. Guys, parang pag lupa lang binili nyo, tapos pinatayuan nyo siya ng bahay, yun yung magastos, yung pinaka-bare lang. Sobra. Doon ako, ang dami kong pinagdaanan. Sobrang mamahal ng mga bakal. Ang dami ko na rin. Ang layo na din pala. Ang layo na din pala ng narating natin. Ang dami ko na rin pinagdaanan. Pero lahat yun kinaya ko dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. And, ayun. Alam mo, gusto mo yung update lang natin yung harapan, pero kung saan na tayo napunta. Pero, ayan, di ba? Kasi ang dami rin nagtatanong kung magkano na nabagastos ko dito, ganon. Alam nyo guys, sa pagpapagawa ng bahay, isa sa mga madugong bayaran talaga is yung tao. Yung gagawa ng bahay, yung labor, yun yung isa sa parang feel ko pinakamagastos. Kasi sa materyales naman, kaya naman ata eh. Pero hindi mo naman kayang ikaw gagawa nun, 'di ba? So, kailangan mo talaga ng mga skilled workers. So, yan. Dun ka din talaga mapapagastos. Pero, guys, alam mo yon, totoo yung sinabi nila na sobrang sarap pag nakikita mo na lahat ng pagod mo, 'di ba? Madaming gastos, maraming iyak, maraming pagod yung nangyari dito sa bahay na to. Pero, at the end of the day, pag nakikita mo siya, sobrang nawawala yung stress mo, yung pagod mo. Kaya, thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga na nandito ako. And sobrang saya ko. Isa pa sa mga nagpapasaya sa akin is andito ako, pinapagawa yung bahay, nakasama ko yung pamilya ko. Kasama ko si Archie, kasama ko si Mama, kasama ko si Kuya Arnel. Alam mo yon, minsan kasi yung success, minsan pag may bagay ka na gustong makuha, tapos lahat ng taong tumulong sa'yo, kinalimutan mo, tapos nandun ka na sa tuktok, may ano yun eh, nakalimutan ko yung kasabihan na yun eh. Yung parang, it's not happy alone in the Janeline Barbie Kennedy. Sabay ko na, guys, panoorin nyo yung, ano bang palabas yun? Panoorin nyo yung Love at First Stream.
Love at First Stream. Grabe yung iyak ko. Sobra yung iyak ko, dahil pinakamabigat na narinig ko doon na basta nag-away kasi sila ng mama niya tsaka nung anak. Tapos yung anak, basta parang naging maldita kasi siya. Parang lahat kinaaway niya, miski yung pamilya niya, yung mga taong nagmamahal sa kanya, kinaaway niya para lang makapunta siya doon sa gusto niyang pangarap. Kasi parang gusto niya sumikat eh. Gusto niya sumikat. Tapos para sumikat siya, inano niya yung pinahiya niya yung buong pamilya niya sa social media para tumunog yung pangalan niya. Yung mga taong nagmamahal sa kanya, pinahiya niya sa social media para lang sumikat, para lang mag-trending. Tapos nung nandun na siya, na-star na siya, wala siyang kasama, siya lang mag-isa. 'Di ba? Tapos na-realize niya na hindi pala masaya na makuha mo yung isang bagay nang wala kang kasama. Na alam mo lahat ng mga taong mahal mo is parang wala diyan para sa success mo, 'di ba? Kaya yon, alam mo, ayun yung mabigat na line na narinig ko. Kasi nag-sorry siya sa mama niya, tapos yung mama niya niyakap siya, sabi niya, pinapatawad na kita. Bago ka palang magkamali, pinapatawad na kita. Oo, sobrang nun. Sabi, oo, grabe talaga ang pagmamahal ng isang ina. 'Di ba? Bago pa lang tayo magkamali, alam na nilang mapapatawad nila tayo. Kaya iyak ako ng iyak kagabi. Panoorin nyo 'yon. Love at First Stream. Kasi idol ko si Snoop at saka si Irene sa Can't Buy Me Love. Kaya pinanood ko nung nakita ko na nandun si Snoop. Grabe, sobrang iyak ako ng iyak kagabi. 3 beses ko pinanood yung mga favorite ko. Iyak ako ng iyak. Sobra. Kaya feel ko sinisipon ako ngayon kasi iyak ako ng iyak noon. And ano pa ba? Kaya yun mga day, kung may pangarap kayo, huwag niyong kalimutan yung mga taong tumulong sa inyo para makamit niyo yun. 'Di ba? Mas masarap. Sobrang sa ako, nung sinabi ni Mama, ni Archie, nila Kuya Arnold na hindi na sila sasama dito sa Cavite. Kasi nga, kahit naman ako, ayoko kasi naalala ko si Papa. Kaya, nung sabi nila na hindi, sabi ko, ayoko na din. Kasi ayoko naman na sobrang ganda na itong bahay pero wala naman sila. Kaya nung sinabi nila na dito na din daw sila lilipat, alam mo yun, sobrang saya ko na may kasama na ako na i-achieve na mapaganda tong bahay na to, diba? Tsaka mag-aaral kami ni Archie. Malam mo, classmate pa tayo. Bunyeta ka to sa akin kakukopya. So, pero the important is si Mother is masaya. Ikaw naman, Mother, happy ka ba, Mother? Happy ako. Kita ko talaga yung pagkatapos ng bahay. Talagang feel na feel ko ang bahay na to. Tsaka hindi ko akalain na magkakaroon ako ng sariling bahay. Magkakaroon ako ng sariling yung bahay na talagang masasabing akin. Yes, deserve. Para Tsaka yung ganda-ganda talaga ng bahay na to, hindi ko talaga ma-expect na ganito kaganda to. Pero hindi pa to tapos Hindi pa yan tapos. Paano na kung may mga gamit na, may mga... Kasama kita lagi, Mother, pag bibili tayo ng gamit. Oh, sige. Sabi mo yan yung e-bike din. E-bike. Gusto niya para Hindi, gusto ko rin magka-e-bike kayo para kahit paano wala ako. Kasi yung work ko nga, di ba, is kami nila Andrew. Siyempre, alam mo yan, travel. Ganon, may mga sponsors kami na mga kailangan dun sa lugar na yun. So, minsan sila Archie tsaka si Mama para antay-bago, trampa-rampa sila. Bawal naman si Mama masyadong maglakad-lakad. Kaya sige, igagapang din natin yung e-bike. Pero yan, gusto ko talaga magkaroon ng pangalawang paa. Gusto mo bakal din yung isa? Ay, ano ba? Hindi, palitan ba ito? Ay, hindi naman, dagdagan mo lang. Kasi tumataba ka. Oo nga. Sumisikip siya. Sumisikip. Or lumuluwag. Sumisikip. Sumisikip. Yun ang problema sa mga prosthetics. Kasi si Mama, ang payat ni Mama noon. Oo, tapos sinukatan. Sabi daw ni Doc, pag medyo sumisikip daw, bawasan yung ganto. Pero wala na, hindi ka na. Hindi na. Talaga, wala na rin babasa. isa.
At least, di ba, tumataba ko. Oo nga, mataba na nga. Sige, unahin natin yan bago yung e-bike. Okay lang to kahit na ano, sinabi ko lang sa'yo na masikip na to. Pero e-bike ang gusto ko, e-bike. Gusto mo mag-e-bike? Oo, Kasi- para pag gala-gala kami ni Archie. Sige, go. Iipunan natin yan. Oo. Diba? Basta ang importante, gusto ko talaga, Matapos lahat ng yung gusto bahay. ni Mama, gusto ko magbigay ngayon. Diba? Correct. Yes, gusto Correct ka dyan. ngayong bumawi kay Mama. Gusto ko lahat ng mga magpapasaya sa kanya. Gusto kong ibigay. Kasi baka may mag-comment na naman dyan na, ano ba yun si Mother Kitty, ganyan-ganyan. No, wala pong ganon. Wala Si pong Mama, ganon. naalala niya, nung bata kami, kahit ang dami kasi naming mga gusto din nung bata kami, knowing na wala namang pera sila Mama tsaka si Papa, pero ginagawa nila ng paraan. Nung, alam niyo ba, nung bawat New Year, yung wala tayong mga handa nung New Year dati. Tapos one time, parang ginawan ng paraan ni Mama tsaka ni Papa na magkaroon kami ng handa. Sobrang iba yon na parang, para daw kahit isang beses man lang makapaghanda kami ng bagong taon. Naalala ko pa noon na umalis si Papa mo. New Year na yon. Umalis siya. Tapos, nagpunta muna doon sa katrabaho niya. Tapos nagawa pa siya ng trabaho para lang kumita. Kumita siya 500. Yun, binili niya ng mga mura pa naman ang bilihin noon. Kaya, ayun, sabi ko, bili mo na lang ng mga panghanda. Prutas, mga kung ano-ano. Tapos bumili siya ng mga manok na lechon. Yun ang dala niya. Sobrang hirap ng buhay doon. Hirap ng buhay Pero, namin. tignan mo naman, nakayod kami nila Mama lahat. Lahat kami na pagtapos niya ng high school, napag-aral kami nila Mama at Papa. 'Di ba? Kaya, kahit ano, kakayanin ko mabigay lang kanila Mama lahat ng gusto nila. Ngayon ko gustong bumawi ng sobra-sobra na lahat ng gusto niya mabigay ko. Kahit medyo mahirap, kasi syempre alam naman natin yung gastusin dito sa pagpapagawa ng bahay, pero ayun. Okay na rin yung bahay. Gusto mo ba magpa-kokomelo din katulad kay Joven? Bibigay pag-ipunan ko. Ano ka ba? Gusto mo ba magpa-rhinoplasty? Matanda na ako. Matanda Huwag ka na yung naman. ganyan. Gusto ko makapag-abroad, kaso hindi pa nakakarating sa abroad eh. Gusto Kaso mo hindi na ako pwede makapag-travel? hindi na ako pwede, wala na akong paa eh. Hindi yan, kaya pa yan. Kaya pa ba yun? Oo, kaya yan. Nood tayo sa YouTube. Okay na ba yun? Nood lang sa YouTube. Charot. Sa YouTube. Pero isa sa mga gusto ko talaga, makapunta kami sa kahit Cebu, mga ganon. Sa Cebu, ganon. Mamadaling ko tong bahay, Mother. Sa Para makapag-travel. kahit sa Palawan. Kung saan ka nakarating, doon din ako Wala makakarating. pa nga din ako napupuntahan. Uy, nakarating ka na ng Cebu. Cebu, di ba? Nakarating ka rin ng Baguio. Oh, Alam mo, ako hindi ko pa nararating ang Baguio mula kaya sa nga, Paul. tagal na ni Mamang gusto magbagyo kasi Bili mo dami mga unwanted, mga Nakatira ako sa Pangasinan pero hindi ko pa nararating ang Baguio. Pangarap namin ni Papa. Tapos yung mga bagay-bagay na gusto kong makita sa Baguio, mga pine tree, mga kung ano nung bibili ako ng mga gawa ng mga igorot doon. Yun ang gusto ko, yun ang pangarap ko. Kaso wala hindi. Matutupad yun ni Aye. Si Aye Yes. matutupad sa akin ang pangarap ko ngayon. Tsaka si Archie. Kasama, alalay ko yan si Archie. Naiiyak ako dun sa ano ni Mama nung gusto niya makapag-Baguio. Kasi ang dagal ko na rin promise kay Mama Oo yun. nga. So, ang dami mga nangyari. Dapat magbabagyo na kami noon. Yun nga, biglang nasugod si Mother sa hospital. Tapos, dapat magbabagyo na rin kami nila Papa. Kaso nga lang, di ba, parang wala si Papa. Kasi ang usapan namin noong November, mag-ano kami sa birthday ni Aaron. Oo. November 13, dapat magbabagyo kami. Yun yung promise namin. Yun yung pinagplanuhan talaga namin. Kaso, nawala din si Papa. Kaya, hindi na tuloy-tuloy yung mga bagyo-bagyo namin. Pero hayaan mo, may parating daw na bagyo ngayon. Signal number 3. Oh. At saka sobrang lamig na sa Cavite, di ba? Oo, lamig na nga. Grabe ang lamig. Malay mo, makapunta tayo sa Pinagbenga Festival Pinagbenga. ng Baguio, di ba? I like it. So, ayun lang mga Zay. Hanggang dito na lang yung vlog namin. And, alam mo, ang update ko lang itong harapan. Pero ang dami na nating mga kwento. Hindi, sarap lang kasi magtsikahan. Lalo Kaya na pag nga ganito, no?
Kasama ko si Mother. Tignan mo. And ayan na, malapit na. Ayan, bukas, ipifinish na nila yan mga Zay. And, ayun. Tapos babalik tayo sa loob ulit. So, I love you all so much mga Day. 'Di ba? At least ngayon may nangyayari pa rin. So, thank you for watching this video. Thank you sa inyong lahat mga Day. Grabe, sinipon din ako kasi iyak din ako ng iyak dahil sa movie. Tapos kanina, umiyak na naman ako kasi nag-prank si GM. So, I love you all so much. And thank you for watching this video. I love you all so much. Bye! God bless you all.